Okay, so ang na-translate na mRNA ay maaaring muling pumasok sa isa pang ribosome na siyang makakabuo ng polyribosome. Yung mga na-translate daw natin na mRNA ay pwede siyang pumasok sa isa pang ribosome. So, sa process natin kanina, pwede siyang pumasok sa isa pang ribosome na siyang makakabuo ng polyribosomes. Yan. Okay. Okay, ang termination na sorry. Ang termination ay ay magaganap kapag ang ribosome ay umabot na sa stop codon. So, yan. Dulo ng AUG ulit. So, di ba, ang ating initiator start code ay ang AUG kanina. AUG is this one. Yan. Ito ang ating initiator start code. Dito naman, ang termination, magaganap lang siya kapag yung ribosome ay umabot na sa stop codon. Codon. So, sa stop codon, ang mga stop codon na pwede malaman mo para malaman mo kung stop codon siya, ito yan, tatlong stop codon natin. UAG, UGA, and UAA. So, yan ang stop codon. Size of stop codons. Okay. So, since stop codon na siya, is pagtapos nito ay tatanggapin, start ulit. So, pagtapos nito is, yan, since nag-stop na siya, pagtapos na ay tatanggapin na ng A site ang isang protein na may hugis tRNA na tinatawag nating release factor. So, ito siya. Hugis tRNA siya na papasok sa ating A site. Ang release factor, ito ay puputol sa ugnayan sa pagitan ng tRNA at P site. So, siya yung puputol. Kaya, sa huli, bibitaw or lalabas ang buong polypeptides. Yan. Yan. Bibitaw na siya. Lalayo na siya at lalabas ang buong polypeptides. Matapos ang protein synthesis, kapag nahiwalay na or na-dislocate na siya, ay mga bahagi ng translation sa kabila ng mga ribosomal subunit mRNA at polypeptides ay tandaan natin na sa ating protein synthesis ay ang leading strand ay nagsisilbing template strand. So, yan. Ang ating leading strand ay nagsisilbing sa ating protein synthesis, ang leading strand natin ay nagsisilbing template strand at magiging complementary strand. Yan. Magiging complementary sa ating mRNA strand. And ang bawat code na mRNA ay complementary sa anticodon. Yan. Na dala ng ating tRNA. Okay? tRNA. At ang bawat tRNA ay may kakaibat na specific na amino acid. Yan. May kanya-kanya silang amino acids. Ang ating mga tRNA. Yan. So, Sir Ali Aya. And ngayon, alam natin yung transcription ngayon alam natin yung process ng transcription at translation. Mahalaga na malaman naman natin ang essential ng gene expression. So, ito ay isang rule kung saan nakaloob yung ugnayan sa pagitan ng nucleotide P sequence at ating linear order ng amino acids ang isang protein molecule. So, yung essential daw ng gene expression ay dito nakasalalay kasi yung ugnayan ng ating mga sequence na nakabisa nucleotides at yung pagkakasunod-sunod yung ng maayos na amino acid sa protein molecule. So, rin dito yung mga
tinatawag nating genetic code. At yung genetic code ay sinimula nating pag-aralan or sinimula pag-aralan ang genetic code mula sa pagtutuklas nila Marshall Nerenberg at kasama niya si J. Heinrich Mattei. Sina Nerenberg at Mattei ay ang nakadiscover ng pinakaunang codon na UUU na nagko-code sa amino acid ng phenylalanine. So, yung codon na UUU na tumutukoy sa amino acid ng phenylalanine ay yung matutuklasan na ito ay ang nagbukas ng daan upang malaman natin ang mga codon na tumutukoy sa bawat kahalagahan ng amino acids. So, tandaan natin, ang foundation ng genetic code ay nakabase sa linear sequence ng mRNA na specific na 20 amino acids. Tandaan natin na ang mRNA ay nagtataglay ng isang linear na pagkakasunod-sunod ng mga nucleotide. And meron siyang 20 amino acid habang isinasagawa yung process ng translation sa ating ribosome. So, ito yung foundation ng ating genetic code. Ang genetic code ay nakasulat nga sa linear ng RNA nucleotide na kinuha or tinanscribe mula sa DNA. Sa ngayon, masasabi natin ang genetic code ay ginagamit sa lahat ng uri ng organism. So, meaning to say, sa kasalukuyan daw, nasasabi na ang genetic code ay isang universal code. Dahil, ang genetic code daw ay masasabing universal code. Dahil ginagamit ito sa lahat ng organisms. Ang genetic code ay isang triplet code. Ang genetic code natin ay isang triplet code dahil kailangan niya ng 3 base pair, which is may discuss natin kanina, mula sa ating DNA upang matukoy ang bawat amino acid ng isang polypeptide. Makikita naman natin sa diagram. Ang genetic code ito ay triplet code dahil 3 base pairs mula sa DNA ang kailangan upang ma-specific ang bawat amino acid sa isang polymerase. Polypeptide, Ito, makikita natin sa diagram na ang genetic code na ito, na bawat amino acid ay tinutukoy ng triplet code tulad ng phenylalanine, SUUU, lysines, AAA, glycines ay GGG, at proline or CCC. Bukod pa dito is ang genetic code ay isang degraded code. Ang bawat amino acid ay maaaring magtugma sa higit isang nucleotide triplet. So, ito. Ang genetic code ay isang degenerate code kasi yung amino acid ay maaari siyang ma-specify sa higit isang codon. Kagaya ng cytine ay UG, meron siyang 2. Sa isoleucine naman ay 3. Sa threonine ay 4. Ang ating genetic code ay isa ring non-overlapping code. Ibig sabihin nito, ang bawat codon ay isinasalin or tinatranslate batay sa triple code siya. Hindi siya paganyan. Tapos ihiwalay mo lang yung 2. Tapos ihiwalay mo yung isa. Hindi siya ganyan, okay? Kung ano lang yung gusto mong makuha na 3, hindi ganyan yan.
Hindi ganyan ang ating genetic code. Hindi non-overlapping ang code ng genetic code natin. Dahil ang mga codons ay matatranslate sa mga triple code daw. So, yan. Meaning to say is dito siya. Share siya sa tatlo. So, yan. Hati dyan. Tapos, tayo na kasi magpakas pag dalawa. Yan, hati dyan. Tapos, hati dito. Wait lang, prahin din natin ito. Yan, dyan sa una. Tapos dito. Yan. Then, dito. Itong tatlo ulit. Yan, tatlo ulit. Tapos, itong panghuling tatlo. Yan, yan ang tamang ng bawat pagta-translate ng yan. Diyan natin masasabi na ang isang genetic code ay non-overlapping code. So, yan. Yan yung tamang process niya. Yung pagkakasunod-sunod. Yan. That's the right one. Okay. So, that's all for these lessons. And I hope you learned something today. And thank you.